12 anyos na noon si Miggy nang ipagtapat sa kanya ng kanyang lola Cheding ang totoong trabaho nito. Buhat kasi nang magkaroon siya ng kamalayan noong bata pa siya, ay si Lola Cheding na ang kinamulatan niyang magulang. Ayon sa matanda, ay namatay raw ang kanyang ina nung iniluwal siya nito. At ang kanyang ama naman daw ay isang rebelde na nagtatago at hindi siya nakasisiguro kung hanggang ngayon ay nabubuhay pa. Habang nagbibinata si Miggy, ay doon na nagsimula ang kanyang pagtataka kung bakit hindi sila nagigipit sa pera o nakararanas ng pagkagutom. Gayong wala namang trabaho ang kanyang lola Cheding, kundi ang pagtatanim nito ng mga gulay at pag-aalaga ng mga manok. Ni minsan ay hindi niya nakitang nagbenta ang kanyang lola ng mga pananim nito o ng kahit anong karne ng hayop na kanilang inaalagaan. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang 12 kaarawan, doon na ipinagtapat ng kanyang lola Cheding na isa itong mangkukulam. Nang mga oras na yun, ay nasagot na ang ilan sa mga katanungan sa isip niya. Kung bakit kada Biyernes ay may mga taong nagpupunta sa kanilang tahanan para kausapin ng kanyang lola. Sa tuwing magaganap ang mga eksenang yun, ay binibilinan siya ng kanyang lola na huwag na papasok sa loob ng kwarto nito hanggang makalipas ang maghapon at magdamag. Makailang beses din niyang nasaksihan ang pag-aabot ng salapi sa kanyang lola ng mga taong sumasadya sa kanilang tahanan. Isa rin sa mga katanungan sa isip niya na nasagot ay kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay walang sino man sa mga kalugar nila ang bumastos o kumaaway sa kanila ng kanyang lola Cheding. Pati na nga si Kapitan Manuel, na kilala bilang isang bastos, walang modo, mandurugas at mamamatay tao, ay kinangingilagan silang maglola. Sa edad na 12 anyos, ay inilantad na sa kanya ng kanyang lola ang lahat ng patungkol sa pangungulam. Miggy, wala na akong ibang pamamanahan ng kakayanan kong to. Ikaw na lang ang nag-iisang kamag-anak ko. Gusto kong matutunan mo ang lahat ng nalalaman ko. Sambit ng kanyang lola habang isa-isang pinapakita ang ilang mga kagamitan nito sa pangungulam. Bagaman hindi bukal sa kalooban ni Miggy na matutunan ng mga bagay na yun, ay mainam niyang pinakinggan ng mga bagay na itinuturo sa kanya ng kanyang lola. Oo nga naman at silang dalawa na lang ng kanyang lola ang natitirang magkadugo sa probinsyang yun. Ayaw niyang gumawa ng alinmang bagay na makapagpapasama ng loob nito. Isang araw ay may isang ginang ang nagsadya sa kanilang tahanan para kitain si Lola Cheding. Kung sa mga nagdaang mga panahon ay wala siyang pakialam sa kung sino mang sumasadya sa kanilang tahanan para hingi ng serbisyo ng kanyang lola, ay iba ang araw na yon. Kilala niya ang ginang. Iyon ang ina ni Inday, ang kanyang kababata, na lihim niyang tinatangi. Lola Cheding, tulungan niyo po ako. Ang anak ko, pinagsamantalahan at pinatay ni Kapitan Manuel. Hindi namin kaya si Kapitan Lola Cheding. Kayo lang po ang may kakayanan para parusahan siya. Halos maghalo na ang luha at uhog ng ginang sa pagitan ng paglilitanya nito sa kung ano ba ang nangyari. Dinig na dinig ni Miggy ang pag-iyak at paghihinagpis ng ginang. Noong una ay nakaramdam siya ng matinding panlalamig sa buong katawan nang malaman na ang nag-iisang babae na lihim niyang tinatangi ay wala na.
pinatay ng walang kalaban-laban. Ilang sandali ay unti-unti nang sumilab ang matinding galit sa puso niya. Akmang tutugon siya sa pagsusumamo ng ginang nang biglang magsalita ang kanyang Lola Chedeng. Lourdes, alam kong alam mo ang batas ko. Kailanman ay hindi ako mangungulam ng kalugar natin. Ipakulam mo na ang kahit sinong taga-Karatig probinsya o taga-ibang lalawigan. Huwag lang ang kalugar natin. Diretsahang tugon ni Lola Chedeng sa umiiyak na ginang. Parang awa niyo na po, Lola Chedeng. Ibibigay ko po ang kabuuan ng sinasakahan ko, kapalit ng hustisya para sa anak ko. Pagsusumamo pa rin ng ginang. Subalit banayad na tapik lang ang iginanti ni Lola Chedeng sa balikat nito. Bilang pakikisimpat siya, sabay talikod para pumasok sa loob ng tahanan nito. Tanging mga pigil na paghikbi na lamang ang mababanaag sa mukha ng ginang. Hindi nito makuhang magalit kay Lola Chedeng. Bukod kasi sa pwede naman talaga itong tumanggi, ay baka siya naman ang pagbalingan nito kapag nagkataon. Mainam na pinagmasdan ni Miggy ang kaawa-awang ginang habang papalayo sa kanilang tahanan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding galit na nagpapainit sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang babaeng lihim niyang tinatangi. Pinagsamantalahan at pinaslang ito ng ganun-ganun na lamang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtaasan niya ng boses ang kanyang Lola Chedeng nang sundan niya ito sa loob ng kanilang tahanan. Lola, bakit? Bakit yung ibang tao pinagbibigyan nyo? Bakit si Aling Lourdes hindi? Ano kung taga rito sa probinsyang yun si Kapitan Manuel? Hindi ba sapat na dahilan na pinagsamantalahan at pinatay niya si Inday para parusahan nyo siya? Sambit niya. Nagtatagis ang mga bagang nito dahil sa pinipigil na galit. Apo, hindi ako pwedeng mangulam ng taga rito sa probinsya natin. Mahabang salay-sayin kung bakit. At hindi ko pa masasabi sa ngayon. Yun lamang ang naisambit ni Lola Chedeng. Sabay talikod at tinungo ang kwarto nito. Walang inaksayang panahon si Miggy. Madali nitong tinungo ang tahanan ni Kapitan Manuel. Matataas ang konkretong pader na pumapalibot sa tahanan ng kapitan. Ang bakal na gate nito ay palaging nakasara. Indikasyon na hindi ganoon kadaling lapitan ng mga taga-probinsyang iyon ng kapitan. Natagpuan na lamang ni Miggy ang sarili na pinaghahampas ang gate ng kapitan gamit ang malaking sanga ng puno na nadampot niya kung saan. Sa sunod-sunod na pagsigaw ni Miggy ay hindi niya na namalayan ang masaganang luhang humalo na sa kanyang sipon na kumalat sa kanyang muka. Kapitan, lumabas ka dyan! Bakit? Bakit mo pinatay si Inday? Lumabas ka dyan! Duwag ka! Ilang pagkalampag at pagsigaw pa ni Miggy ay bumukas ang bakal na gate. Lumabas ang dalawa sa mga lalaking bantay. Walang sinayang na sandali ang dalawang lalaki at ginulpi ng husto si Miggy. Sadyang malalaki ang katawan ng dalawang lalaki kung kaya't walang kalaban-laban ang binatilyo. Pati ang malaking sanga ng punong hawak niya na maaari niya sanang ipanglaban ay nabitawan niya rin dahil sa matinding sakit na ininda niya ng paunang sikmuraan siya ng isa sa mga lalaki. Nang hihina na si Miggy nang lumabas ng gate si Kapitan Manuel. Anong nangyayari? Sino bang nanggugulo sa bahay? Hindi na ituloy ng kapitan ang sasabihin nang makita at makilala niya kung sino ang binatilyong ginulpi ng kanyang mga tauhan. Anak ng mga inutil! Hindi niyo ba kilala ang binatilyong yan?
Halos manigas sa kinatatayuan ng kapitan. Nang manumbalik ito sa kamalayan, ay binigyan nito ng tig-isang sampal sa pisngi ang dalawa sa mga tauhan nitong gumulpi sa binatilyo. Sa una ay sinakluban ng takot si Kapitan Manuel dahil apo ni Lola Chedeng ang ginulpi ng kanyang mga tauhan. Subalit nang maisip niya ang tungkol sa batas ni Lola Chedeng, ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Oo nga, at napakalakas at napakagaling na mangkukulam ni Lola Chedeng. Subalit ang sariling batas nito ay hindi pa sinuway ng matanda kahit minsan. Hinding-hindi ito nangulam ng kahit sinong naninirahan sa probinsyang tinatahanan nito. Kaya walang dapat ipangamba. Nagbigay ng senyalis si Kapitan sa kanyang mga tauhan para pumasok na sa loob ng bakuran nito. Nang akmang magsisipasok na sila, ay naramdaman na lamang ni Kapitan na may kumapit sa manggas ng suot niyang pang-itaas. Nang lingunin niya iyon, ay ang binatang si Miggy pala ang nakahawak. Bagaman at nanghihina na ito, ay hindi ito bumibitaw sa pagkakakapit sa manggas ng kanyang pang-itaas. Matalim din ang tingin ng binatilyo sa kanya na parang gusto siyang isumpa. Dahil sa pagkairita sa binatilyo, ay malakas niya itong sinapak sa muka na agad nitong ikinatumba sa lupa habang mariin ang pagkakahawak sa napunit na parte ng manggas ng kapitan. Hinang-hina na si Miggy. Wala na siyang natitirang lakas para tumayo. Lola Chedeng! Lola Chedeng! Si Miggy po! Nakita naming walang malay sa harap ng gate nila Kapitan Manuel. Sambit ng mga paparating na lalaki na umaalalay sa nanghihinang si Miggy. Agad namang sinalubong at dinaluhan ni Lola Chedeng ang nanghihinang apo. Pinatuloy ang mga bisita sa loob ng kanilang tahanan nang sa gayon ay maihiga ang apo sa papag nito. Bagaman hindi nagsasalita si Lola Chedeng, ay mababaka sa mukha nito ang matinding pagkagalit dahil sa kaawa-awang sinapit ng apo. Nagpasalamat si Lola Chedeng sa mga kalalakihang naghatid sa kanyang apo. Nang makaalis ang mga ito, ay ginamot niya ang mga pasa ng kanyang apo sa pamamagitan ng inorasyon ng langis na may nakababad na insekto. 3 araw ang lumipas. Maganda na ang kalagayan ni Miggy. Sa mga nagdaang araw ay hindi nagkikibuan ng maglola. Hindi pa rin kasi matanggap ni Miggy na ayaw parusahan ng kanyang lola ang demonyong kapitan. Ngunit sa isang pagkakataon ng hapong yun, ay binasag ni Lola Chedeng ang katahimikan. Apo, gusto ko lang kumpirmahin. Yung telang hawak mo ba nung nakaraan, noong dinala ka rito ng mga kalugar natin, parte ba yun ang kasuotan ng kapitan? Seryosong tanong ni Lola Chedeng. Opo, Lola. Manggas po yun ang suot na damit ni kapitan noong araw na yun. Pagkumpirma ni Miggy. Apo, kapag nangulam ako ng kalugar natin, ay mawawala na ang kakayanan kong mangulam kailanman. Subalit tinawid na ng kapitan ang linya na hindi niya dapat tawirin. Mamamatay siya ngayong hapon. Galit na sambit ni Lola Chedeng. Nang talikuran ni Lola Chedeng ang kanyang apong si Miggy, ay mabilis itong pumasok sa kwarto nito. Sa nakalipas na 3 araw, ay dala-dala pa rin nito ang galit sa kapitan, kasama ang mga tauhan nito dahil sa ginawa ng mga itong pambubugbog sa kanyang apo. Inilabas ni Lola Chedeng ang isang kahon kung saan naroon ang kapirasong tela. Iyon ang bahagi ng manggas ng suot na damit ng kapitan noong gulpihin ng mga ito ang kanyang apo. Inihanda niya ang isang garapon na nalalaman na ng kakaunting likidong kulay itim. Binuksan ni Lola Chedeng ang garapong yun. Mula sa kahon ay inilipat ni Lola Chedeng ang tela sa garapon.
Nilagyan pa iyon ng isang dakot na lupa na tumabon sa tela. Nagsimula ng bumulong ng mga orasyon si Lola Cheding, kasabay noon ang pagkuha nito ng isang karayom na itinusok nito sa dulo ng kanyang hintuturo. Ipinatak nito sa loob ng garapon ng dugo, kasama ng ginamit na karayom sa kamuling tinakpan. Tapos na ang pangkukulam. Hihinto na ang paghinga ng kapitan. Hindi na yun naabutin pa ng gabi. Sa kabilang banda naman ay nagkagulo ang mga tao sa tahanan ni Kapitan Manuel dahil sa biglaang pagkamatay nito. Natagpuan na lamang ang bangkay nito sa sariling kwarto na napupuno ng putik sa katawan. May mga tipak din ng putik na bumabara sa tenga nito, butas ng ilong at bibig. Dilat na pumanaw ang demonyong kapitan. Nakakuyom ang kamao ng nakatatandang kapatid ni Kapitan na si Miguel. Hindi lingid sa kaalaman niya ang nangyari noong nakaraan. 3 araw ang nakalipas nang gulpihin ng mga tauhan ng kanyang kapatid, ang apo ni Lola Cheding. Nakasisiguro ako, ang matandang yun ang kumulam sa kapatid ko. Kayo, anong tinatayo-tayo nyo dyan? Magpadala kayo ng mensahe kay gobernador. Ikaw, tsaka ikaw, sumama kayo sa akin. Pati yung ibang bata natin, isama na rin. Hindi ako papayag na walang kasamang ilibing ang kapatid ko. Papatayin ko ang matandang Cheding na yun ngayong gabi.